Ikalabing-isa ng Mayo, ako si Lourden Garcia Velarde. Hatid sa inyo ang pinakamaiinit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, higit 1,200 ektaryang lupang sakahan sa Albay apektado ng ashfall ng Bulkang Mayon. Benepisyaryo ng Zero Balance Billing umabot na sa 2.1 milyong pasyente. Presensya ng barko ng China sa EEZ tinutulan ng makabayang grupo. Rage Coalition inilunsad sa Cebu. Higit 6,000 reams ng smuggled cigarettes na kumpiska sa Iloilo City. Pangulo ng Paraguay nasa bansa, ugnayan ng Pilipinas at Paraguay mas pinaigting. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Si Senator Alan Peter Cayetano na ang bagong Senate President. Pinalitan ni Cayetano si Senator Vicente Soto III bilang Senate President nitong Lunes, Mayo 11 matapos makakuha ng 13 boto mula sa kanyang mga kaalyado sa Senado. So may I manifest that there are now at least 13 members of the Senate who wish to have a leadership change, and that Senator Bato de la Rosa is in the building and will be here in a minute. So may I kindly inform and apologize to the Senate President that for security reasons, I could not go up to you earlier to ask you and tell you this, but I have to inform you this way. But I give you all my respect and ask for an orderly transition in accordance with our rules. Sa mungkahi ni Senator Amy Marcos at agad namang naaprubahan matapos walang tumutol mula sa mga senador. Kasunod nito, isinara ni Joel Villanueva ang nominasyon upang tuluyang makumpirma ang bagong liderato ni Cayetano sa Senado. 8 buwan lamang nanungkulan bilang Senate President si Soto matapos niyang palitan noon si Francis Escudero sa pwesto. Sa iba pang balita, matapos naman ang ilang buwang deliberasyon ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, nagdesisyon na ang Kamara. Narito ang ulat, hatid ni Jade Buhoy. Tuluyan nang inimpeach sa pangalawang pagkakataon si Vice President Sara Duterte at ipapasa na ang Articles of Impeachment sa Senado. Ang nasabing desisyon ay nakuha mula sa boto ng plenaryo na 255 in favor sa impeachment habang 26 ang hindi pabor at 9 ang lumiban na bumoto. Matatandaan kabilang sa mga alegasyong nakasaad sa impeachment complaints ay ang umano'y maling paggamit ng confidential funds, unexplained wealth, discrepancies sa SALN, bribery at mga umano'y banta laban sa Pangulo at iba pang opisyal ng gobyerno. Ayon pa kay Committee on Justice Chair Jervil Luistro, magkakaroon din umano ng pagkakataon si VP Sara na sagutin ang lahat ng alegasyon at iharap ang kanyang depensa. Ngayong uusad na ito sa impeachment court. Samantala, sinabi naman ni Senador Erwin Tulfo na mahalagang matuloy ang impeachment trial upang mabigyan ng day in court ang vice-presidente at malaman ng publiko ang buong katotohanan. Nanindigan din si Senador Sherwin Gatchalian na obligasyon ng Senado sa ilalim ng konstitusyon na aksyonan ang impeachment case lalo na't naipasa na ito sa Kamara. Ayon naman kay Senador Bongo, bahagi ng kanyang responsibilidad bilang Senator Judge kung paano ibubunyag ang katotohanan dahil aniya, kinakailangang malaman ng publiko ang katotohanan kaugnay ng impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. Constitutional mandate. Trabaho po namin dito sa Senado. It's part of our job kung may dumating dito. But, dapat yung katotohanan. Trabaho namin yan maging impartial. Aside from dapat maging impartial, ang pinakamahalaga rito para sa akin
para sa amin. Not true, katotohanan. Samantala, bago ang nasabing botohan, inihayag ni Senador Amy Marcos ang alegasyon na may umano'y alok at pressure sa ilang mambabatas kaugnay ng impeachment vote, bagay na itinanggi naman ng Malacanang. Kung saan iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro, kinakailangan suportahan ng ebidensya ang anumang alegasyon upang maging kapanipaniwala ito. Kaugnay nito, bago ang nasabing botohan, muling kwenestyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste ang umano'y paggamit ng Maintenance and Other Operating Expenses o MOOE sa Kongreso matapos lumabas ang alegasyon kaugnay ng umano'y insentibo para sa mga boboto sa impeachment. Maaari para sa iba, ang impeachment ay para sa kanilang konsensya. Pero kung hindi naman binubuksan kung magkano ang allowance o ang budget na ibinibigay sa bawat isang kongresista, hindi natin masasabi na yun lang ang dahilan. Kung wala tayong ititago, sagutin nila ngayong araw, saan napupunta yung 58.4 million pesos kada congressman na MOE budget. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Senator Bato de la Rosa dumating ngayong araw sa Senate plenary session matapos ang hindi pagdalo sa mga Senate session sa loob ng 6 na buwan. Emosyonal ang pagpasok ni Senator Bato na dumating kasabay ng change of leadership sa Senado na ngayon ay pinangungunahan na ni Senator Alan Peter Cayetano at kasabay rin ng pagsisilbi ng PNP-CIDG ng sabpina sa opisina ni Senator De La Rosa kaugnay ng mga umano'y kaso ng EJK sa Davao Region, bagaman hindi ito tinanggap ng kanyang tanggapan. Samantala, bago pa ang palitan ng liderato sa Senado, naging mainit ang sitwasyon sa loob ng plenaryo pagpasok ni De La Rosa dahil di umano ay hinarang siya ng NBI. Ayon kay Bato, nakipag-wrestling siya sa personnel ng NBI dahil pinipigilan siyang pumasok sa session hall. Sergeant at Arms, ano ginagawa niyo? In the performance of his duties, hindi pwede saktan, ha? Niresiling ako ng mga NBI dyan. Tingnan mo, Sergeant at Arms, bakit ganyan? bakit na? Sergeant at pinabayaan nyo yan. Napasok dito. Sa amin dito? Grabe. Martial law na ba tayo? Sugat-sugat ako. Magpasok. This is the Senate. Wala silang respeto sa institusyon ng Senado. Awak ka naman. Pareho tayo PBR, sir. Bakit nyo pinayagan niyang mga tao niyan makapasok dito? Dumaho naman po tayo sa ibang balita. Umabot na sa 2.1 million ang pasyenteng naging benepisyaryo ng Zero Balance Billing Policy ng Department of Health o DOH sa nagdaang 9 na buwan. Katumbas ito ng 135 billion pesos na libreng hospital bills magmula Hulyo hanggang Marso ngayong taong ito. Kasunod pa rin ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na ipatupad sa buong DOH hospital sa buong bansa ang libreng serbisyo para sa mga indigent at walang pinansyal na kakayahang mga pasyente na magpapagamot sa mga ospital. Samantala, umabot ng 1,230 hectares ang lupang sakahan sa Albay na apektado ng abo mula sa nagdaang pagputok ng Bulkang Mayon. Ito ay ayon sa Philippine Space Agency. Higit 100,000 rito ang may tanim na palay at katumbas umano ng laki ng Mandaluyong City ang naapektuhang lugar. Dagdag pa ng Space Agency, bukod sa sakahan,
Sa halos 160 kilometro ng kalsada ang apektado ng ashfall. Habang sa datos naman ng Department of Agriculture, Disaster Risk Reduction and Management Operations Center, nitong May 8 lamang umabot na sa 13.02 million pesos ang pinsala sa agrikultura kung saan apektado ang kabuhayan ng higit 200 magsasaka sa lugar. Sa ngayon, hindi pa posible ang kabuuang pagtataya sa pinsala bunsod ng safety restriction sa lugar, ngunit inaasahan pa ang karagdagang pinsala habang nagpapatuloy ang DA sa pagsusuri ukol dito. Para sa ating lagay ng panahon, inaasahang hihina na at magiging low pressure area sa mga susunod na oras ang bagyong Kaloy sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng bagyo higit 400 kilometro sa silangan ng Giwan Eastern Samar. Ayon sa Pag-asa, malayo ito at walang direktang epekto sa bansa. Samantala, asahan naman ang kalat-kalat na pag-ulan sa Eastern Samar at Dinagat Islands dulot ng throw o extension ng bagyo. Habang mainit at maalinsangang panahon pa rin ang mararanasan sa halos buong bansa na may bahagyang tsansa ng pagbuhos ng ulan dulot pa rin ng easterlies. Ridge Road Coalition inilunsad sa Cebu. Presensya ng barko ng China sa EEZ tinutulan ng makabayang grupo. Higit sa 6,000 reams ng smuggled cigarettes na kumpiska sa Iloilo City. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.